Uy, pogi ba ako? Bruh. Grabe naman. Minsan, sinungaling ka naman minsan. Pogi ba ako? Ano mo to? Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Isa ka bang solo creator or isa kang vlogger na wala kang kasamang iba? Kawawa ka naman. Hindi, may ipapakita lang kasi ako sa inyong isang gadget kung saan magagamit natin siya as a solo creator tulad ko. Mag-isa lang akong gumagawa ng mga videos ko. Ako yung sa production, ako yung nag-edit, and ako yung nag-shoot. So sometimes nahirapan ako mag-framing, yung bang ina-adjust ko pa yung camera angles kung sakto ba ako doon, okay ba yung pwesto ko. Kaya naman gusto ko ipakita sa inyo itong gimbal na ito na galing sa JG Superstore. So again, maraming salamat po sa pagpapadala ng gimbal na to para mapakita sa mga viewers natin. So balik tayo guys dito sa gimbal na to. So this is actually the Hohem iSteady MT2 kit. Ito yung may kasamang AI sensor. Yes guys, mamaya pag-uusapan natin yan. Marami ng gimbal dyan na nagsiliparan pero usually dedicated sila or compatible lang sila sa smartphone or sa camera. Kumbaga, hindi mo sila magagamit sa iba't ibang devices. Yun naman yung pinagkaiba nitong Hohem iSteady MT2 kasi pwede natin siya magamit sa smartphone, sa mirrorless camera, compact camera, and sa action camera. Tara, pag-usapan na natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! So ganito yung itsura ng box. I'm not sure kung ito yung official packaging ng Hohem iSteady MT2, no? Dalawa kasing box niya, yung isa yung kulay brown. And then kapag tinanggal natin yan, may another box na naman. Kung saan doon na natin makikita yung mismong product and yung kanyang specifications. Pagbukas natin ito, makikita na natin agad yung kanyang travel bag, which is for me high quality mga materials na ginamit dito, and meron siya mga padding, no, para protektado yung gimbal. Now sa loob nito, nandito na lahat ng mga accessories. Of course, nandiyan yung ating iSteady MT2. Meron siyang kasamang quick release plate, which is good, no, para pwede natin siyang pagpalit-palitin, no, mula sa gimbal to tripod and vice versa nang mas mabilis. May kasama rin itong L bracket, mamaya sasabihin ko sa inyo kung para saan to. May kasama rin itong smartphone holder na may quick release system. Meron tayong adapter para sa action camera para magamit natin siya dito. Of course, syempre hindi mawawala dyan yung tripod at super daming included na cables kung saan pwede natin magamit sa iba't ibang camera. Para sa kanyang build quality and overall design nito, nagustuhan ko siya guys. Very aesthetic yung dating niya. May mga accents siya na makikita natin dito bukod sa overall na kulay niya na kulay matte black. Yung material na ginamit dito is pinaghalo siya ng metal and hard plastic. Ito yung use ng L bracket na kasama dito guys. Pwede natin gamitin itong iSteady MT2 ng naka horizontal at pwede rin natin siyang gamitin ng naka-portrait. Meaning pwede natin gamitin itong MT2 kung gumagawa tayo ng TikTok videos or mga reels. Now para sa kanyang ports and controls, dito sa may right side niya, meron tayong makikita ditong type C port, which is pwede natin itong gamitin ng naka-charge. And then meron siyang power button, of course. Sa harap guys, meron tayong digital display dito at madali siyang intindihin at maliwanag siya, no. Meron itong analog kung saan pwede natin kontrolin yung kanyang tilt and panning. And then meron din tayong modes dito. And of course yung ating shutter and record button. Dito naman sa may left side, meron tayo ditong multifunctional na control wheel kung saan pwede natin ma-adjust yung kanyang focus kapag nakakonect yung gimbal sa camera. Meron din itong roll mode at dito natin siya makokontrol. At isa sa pinaka-paborito ko dito sa MT2 ay yung kanyang fill light. So, dito rin natin siya nakokontrol sa control knob or control wheel. Meron tayong dalawang mode na pwede natin gamitin dito, CCT and RGB mode. Sa CCT mode, pwede natin control yung kanyang temperature. Pwede natin siyang ilagay sa warmer tone or sa cooler tone. Ma-adjust din natin dito guys yung kanyang brightness. And then sa RGB mode guys, dito rin natin siya makokontrol. Pwede natin siyang pagpalit-palitin ng kulay. And of course, pwede rin natin i-adjust yung kanyang brightness. Dito naman sa bandang taas, meron tayong dalawang Type-C port. Yung isa dyan, pwede natin i-charge yung camera. At yung isa naman dyan, pwede natin i-connect yung camera sa gimbal. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung iba't ibang modes na pwede natin gawin dito sa MT2. So, yung nakikita nyo ngayon, ito yung PF, which is yung pan follow. Usually, ginagamit itong mode na to pag nagva-vlog. So, ganyan lang siya. Nagpapan lang siya. Pero hindi siya natitilt. Next mode naman is yung pan, tilt, follow. Ito naman, ginagamit to usually sa mga creative shots, no? So again, pwede pa rin natin siyang i-pan. And this time, pwede natin siyang i-tilt. Next mode naman is yung L or yung lock mode. So ito, kahit na anong gawin natin sa gimbal, kahit saan natin siya ipwesto, kung saan nakatutok yung camera guys, dun lang siya
nakatutok. Next mode naman is yung POV or yung point of view mode. So ito guys, lahat ng axis na nagagamit natin dito. Pwede natin siyang i-pan, pwede natin siyang i-tilt, at pwede natin siyang i-roll. And lastly, meron tayong tinatawag na sports mode. Yun naman guys, para ma-access natin yon, kailangan natin i-click or i-hold pala yung trigger dito sa likod. So pag kinlik natin yan, mas responsive siya at mas mabilis yung movement ng ginagawa ng gimbal. So yung mode na to usually ginagamit siya sa mga fast-paced scenario o yung mga movement kung meron tayong hinahabol na sasakyan or mga nagbabike, tumatakbo. And actually itong mode na to yung ginamit ko nung nag-skate ako at sinubukan ko itong gimbal na ito. So maya maya makikita nyo din yan. Pag-usapan muna natin na mabilisan yung kanyang AI tracking, which is dito ako excited. So yun nga, gaya na sinabi ko kanina, very useful itong feature na to, lalo na kung mag-isa ka lang na gumagawa or nagpo-produce ng sarili mong video. And kahit na meron kayong team, makakatulong itong feature na to para matrack natin na maayos or nakalock yung kanyang focus doon sa subject. Now, para magamit natin itong AI sensor na to, meron tayong mga gesture na dapat pag-aralan. Unang gesture is yung OK. So itong hand sign na to, kapag nakita na ng sensor, automatic na matatrack na tayo. Kapag gusto naman natin i-stop yung pagtatrack niya, ito lang yung hand sign na gagawin natin. Sinubukan ko rin dito yung distance kung hanggang saan yung kaya niyang i-track, and as you can see guys, malayo na ako dyan pero okay pa din siya. Now, isa sa magandang feature na dinagdag nila dito is yung reframing. So meron din tayong gesture na gagawin dyan, which is ito. And then pwede tayong gumalaw-galaw kung saan natin pwedeng pumwesto. Ngayon, kapag okay na tayo sa pwesto, ang gagawin lang natin is same lang din, and then automatic na matatrack na tayo. So for example, dyan sa video na yan, kunwari wala akong kasama at gusto kong mag-video. So gamit yung AI tracking nitong MT2, pwede akong mag-video na may camera movements. Supported din pala ito ng application, so pwede natin gamitin itong gimbal or pwede natin siyang kontrolin gamit yung smartphone. So meron tayong tatlong mode na pwede natin gamitin. Joystick control, and then meron din tayo ditong motion control. And lastly, pwede rin tayo dito mag-setup ng time-lapse. Now, if ever naman na smartphone yung gagamitin natin dito, meron na rin siyang built-in na camera app dito sa mismong application nila. Very user-friendly yung kanyang UI at marami din tayong modes na pwedeng pagpilian dito like a video, photo, meron tayong moment, meron siyang time-lapse, panorama at slow motion. Hindi rin ako nagkaroon ng problema dito sa paggamit sa camera niya dahil pwede rin ako mag-shoot dito ng up to 4K 60 FPS. Sobrang laking tulong nitong iSteady MT2 nung ginamit ko siya sa pag-shoot. Ito, papakita ko sa inyo yung comparison ng walang gimbal at meron itong MT2. Hindi rin kami nahirapan gamitin to guys at konting instructions lang yung sinabi ko sa mga kasama ko, and yun nga, nakapag-shoot naman sila din ng maayos. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na ito. So kung naghahanap ka ng gimbal na pwede mong gamitin sa iba't ibang devices na gamit mo ngayon, like kung meron kang mirrorless camera, and then kung tinatamad kang gamitin yon, pwede mong gamitin yung smartphone mo, or kung meron kang action camera dyan, ito yung best gimbal na pwede kong i-recommend sa'yo na hindi masyadong kamahalan. Pinaka-paborito ko dito, of course, yung kanyang AI tracking na talagang useful siya kung talagang mag-isa ka lang or gumagawa ka ng sarili mong video. Pangalawa is lightweight siya at mabilis siyang intindihin.
gamitin, mabilis siyang gamitin, at simple lang yung kanyang mga controls. And then isa pa sa extra feature na meron dito is pwede nga natin siyang gamitin ng naka-portrait, no? So kung gumagawa ka ng mga short form video pang TikTok, pang Reels, okay na rin itong gimbal na to. Ngayon kung interesado kayo sa gimbal na to, nag-iwan ako ng official link ng store ng JG Superstore dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito na sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice soup!